Mabuhay! Ako nga pala si Timothy Denzel Mendoza Kayanan. Ngayon, itatalakay natin ang aking nabunot, aborsyon. Masasabi ng iba, ang aborsyon ay isa sa pinaka-controversial na paksa sa Pilipinas. May mga individual na hindi sumasang-ayon rito, sapagkat ito raw ay pagkitil ng isang buhay, ng isang sanggol, sa katawan ng isang ina. Marami ang tumututol rito sapagkat hindi raw ito sang-ayon sa kautusan ng Biblia, ayon sa mga relihiyon. Ngunit may mga iba rin naman na individual na sumasang-ayon sa pagpapatupad ng aborsyon sa ating bansa. Bilang isang estudyante, masasabi ko na isa rin ako sa sumasang-ayon sa pagsasabatas ng aborsyon sa ating bansa. Bakit nga ba kailangan natin isabatas ang aborsyon sa ating bansa? Una, ang karapatan ng pag-aborsyo at karapatan upang magkaroon ng sariling otonomiya ay isang pangunahing karapatan ng pantao na kailangan ipatupad sa bansa. Bilang isang individual, nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng sariling desisyon ukol sa ating sarili. Ayon sa Center of Reproductive Rights, nagpakita ng suporta ang Philippine Commission on Human Rights, PCHR, ukol sa pagsasabatas ng aborsyon sa Pilipinas. Nirekomenda ng PCHR ang pagsasabatas ng aborsyon noong Nobyembre at kanila nirekomenda na ito sa magiging prioridad sa pagpapatupad ng lehistibong batas ukol sa karapatang pantao. Ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin isabatas ang aborsyon sa Pilipinas ay mayroong benepisyo at magandang naidudulot ang aborsyon sa kalusugan ng reproduktibo ng kababaihan. Sa isang pananaliksik ni Corrales R. noong 2022 na mayroong layuning maisaliksik ng benepisyo sa legasyon ng aborsyon sa Pilipinas. Kanyang isinaad na karaniwang sa resulta ng mga pag-aaral ukol sa legasyon ng aborsyon sa isang bansa. Ayon sa kanya, sa pagsasaliksik, ang aborsyon ay nagdudulot ng maraming benepisyo ukol sa kalusugan ng kababaihan na sumasailalim sa aborsyon. Ayon din sa kanya, ang pagsasabatas ng aborsyon ay nagkakabawas ng porsyento ng mga insidente kung saan nagkakaroon ng delikado at mapahamak na aborsyon ang mga kababaihan kumpara noong hindi na isa sa batas ang aborsyon. Meron ring ibang pagkakataon kung saan ang aborsyon ay kinakailangan isagawa dahil ito ay makakaapekto sa buhay ng ina. Dahil sa isang sanhi tulad ng edad at sakit, meron din naman mga makakaapekto kung saan kinakailangan ang aborsyon upang maligtas ang isang buhay ng ina. Ang ikatlong rason kung bakit nararapat maisabatas ang aborsyon sa Pilipinas ay upang magprotektahan ang buhay ng kababaihan. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Padilla C. 2020 ukol sa decrimination ng aborsyon ng Pilipinas, noong 2012 lamang itinatayang merong 610,000 na kababaihan na sa Pilipinas ay sumailalim sa ipinagbabawal na aborsyon. At 100,000 naman ang kababaihan na ospital dahil rito sapagkat hindi naging ligtas ang proseso ng kanilang aborsyon. Pinapakita rin dito na kada taon ang komplikasyon dahil sa hindi ligtas na aborsyon ay isa lamang sa pangunahing dahilan sa pagkakamatay ng mga ina. Itinatayang 4.7% hanggang 13.2% na bilang ng mga kababaihan na namatay taon-taon dahil sa hindi ligtas na aborsyon. Kaya naman, sa pagsasabatas ng aborsyon, maraming ina ang mga magagabayan at sila rin ay magkakaroon ng mga ligtas na aborsyon ng aborsyon na siya namang magpoprotekta sa kanilang buhay. Ika-apat na dahilan
kung bakit kailangang ipatupad ang aborsyon sa Pilipinas. Ang illegal at hindi ligtas na aborsyon ay nagdudulot ng negatibong epekto hindi lamang sa kababaihan kundi pati sa ekonomiya, sapagkat ito rin ay nagdudulot ng kahirapan. Ang aborsyon ay illegal sa Pilipinas base sa artikulo na inihintala ni Fener L. at Huashan R. Ukol sa hindi nagpapaunahang pagbubuntis at aborsyon sa Pilipinas, walang oportunidad ang mga kababaihan na magkaroon ng ligtas na pamamaraan ng pag-aborsyon. Kaya naman, ang iba ay naghahanap na lamang ng mura at hindi ligtas na pamamaraan sa aborsyon. Maaaring magdulot ng komplikasyon na kung saan malaki ang halaga na kailangan mabayaran para sa paggagamot sa ospital. Para sa mga ina na nakaranas ng komplikasyon dulot sa hindi pagligtas na aborsyon, malaking kawalan ito hindi lamang sa kanilang pisikal na kalusugan, kung hindi pati rin sa kanilang pang-pinansiyal na kita. Hindi rin maaaring makapagtrabaho ang isang ina dulot sa komplikasyon ng aborsyon. Dahil dito, wala silang pera na pagkikitaan para sa pagsuporta sa kanilang pamilya na siyang mismo ang negatibong epekto ng hindi lamang sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya kung hindi pati na rin sa lipunan. At ang ikalima, ang aborsyon ay nagdudulot ng responsableng pagkamagulang ayon kay Francois Magni Burton at Well. Isa sa mga rason kung bakit nagpapaaborsyon ang mga ina ay sapagkat wala silang kakayahan na magpalaki ng kanilang anak dahil ang kanilang kondisyon ay hindi angkop para rito. Meron ring namang mga pagkakataon kung saan hindi planado ang pagbubuntis ng isang ina na kung hindi saan kapos nakita nila para sa araw-araw. At dahil dito, walang kakayahan ang ina na magbigay ng pangunahing pangangailangan sa kanilang magiging anak. Kung ipapatupad lamang ang aborsyon sa ating bansa, mas magiging kontrolado ng mga Pilipino at ang mga pamilya sa bilang ng kanilang mga anak upang kanilang ring mabigyan ang mga kanilang anak ng pangunahing pangangailangan. Kaya naman, matutulungan nito ang mga magulang lalo na sa mga ina na patungo sa responsableng pagkakamagulang. Ang aborsyon ay hindi lamang para sa ikakabuti ng ina, kundi para na rin sa ito sa kanyang buong pamilya upang kanilang mapalaki ng tama ang mga kanilang anak. Para naman sa konklusyon, lahat tayo ay meron kanyang-kanyang opinyon ukol sa aborsyon. Ukol naman sa nararapat din na papakinggan ang mga boses na sumasang-ayon rito. Para sa ikahuling bahagi ng aking argumento, masasabi ko na ako ay sumasang-ayon sa mga pagsasabatas ng aborsyon kapag ito ay gagawin sa kaligtasan ng tamang paraan. Nararapat din dito na magkaroon ng tamang gabay sa kababaihan na nasasailalim sa proseso ng aborsyon kapag ito ay nasa ibatas sa Pilipinas. Yun lang at maraming salamat. Magandang umaga. Hindi ito parte sa aking pagre-report. Pero ma'am, para sa akin, yung abortion is really big issue dito sa Pilipinas. Pag pro ka
kapag ano ka, pro ka sa abortion, parang ang daming magja-judge sa'yo, parang ang dami nilang iisipin about sa'yo. Katulad na lamang nung pag-share, sinabi ko kasi sa magulang ko na parang pro ako sa abortion, pero may ano lang, may tawag ito, di ko alam kung anong sector tawag doon, pero parang may basis lang na pwede ka mag-abort ng bata kung ganito, na rape ka, kung yung bata kung hindi siya nagiging healthy para sa iyo. Ganun, parang hindi nagkakaroon ka ng sakit dahil sa bata. Parang pwede siya dahil naman sa rape, kasi pwedeng pwede mong i pwede mo din, parang pwede mo din patayin yung bata dahil sa sobrang galit mo sa nangyari sa'yo, or pwede din naman paglaki ng bata is mabigyan mo siya ng hindi magandang trato kasi naaalala mo kung ano nangyari sa'yo. Para sa akin yun lang naman, pero sa magulang ko kasi parang na-disappoint sila in a little bit, konti, kasi parang ano daw, Kristiyano daw kami, then parang ganun daw yung beliefs ko, parang di daw ako naniniwala sa Biblia. Pero para sa akin kasi I have both, may dalawang side ako na pro ako pero anti din ako. Anti in a way na yung dalawang magkasintahan is nagkaroon ng anak accidentally, parang kailangan nilang anuhin yun, parang kailangan nilang, hindi naman sa pagiging kakaroon ng bias, pero parang kailangan nilang panindigan yun kasi ginusto nila. Of course, sino namang ginusto na magkaroon ng anak ng while bata pa. Pero of course, alam natin yung pwedeng mangyari pag tayo ay nakikipagtalik. So dapat alam natin yung pinapasok natin. Pero pag sa pro naman na side is, ayun nga, kailangan natin alamin and pumasok sa investigasyon, or hindi naman investigasyon, parang guidance ba ng professionals about it. So, ayun lang po. Thank you, ma'am. And thank you po sa pakikinig.